Isa po ang Europe sa may pinaka-diverse na pagkain kasi po halo-halo yung mga cuisine nila dito. Dito rin po makikita yung tinatawag nating Mediterranean diet. At yan po yung pinaka-healthy na diet sa buong mundo. Pero hindi po pare-parehas ang pagkain sa Europe. Yung iba masarap, yung iba parang kakaiba yung lasa, yung iba naman mabubutas ang bulsa mo sa sobrang mahal. Kaya naman samahan nyo ako at i-rate natin isa-isa kung saan ba ang pinakamasarap na pagkain sa Europa. So yun guys, andito tayo ngayon sa Amsterdam. And for this trip, alamin natin yung mga usual nilang kinakainan. And i-rate natin sila base sa lasa, base sa healthiness, base sa presyo, and base sa ambience. So samahan nyo ako, hanapin natin yung unang restaurant na kakainan natin. So yun guys, andito tayo sa streets ng Amsterdam. So ayan, kitang-kita nyo naman. Sobrang daming nagbabike dito. Ito, parking to ng mga bike. So ito kasi yung mode of transportation nila dito. Kasi nga, malit lang siya na city. And tabi-tabi lang yung mga workplaces nila tsaka yung mga bahay nila. So kayang-kaya siya i-bike. So anyway, ito na yung coffee shop. Unang stop natin is coffee shop. Ito daw yung isa sa mga famous na coffee shop dito sa Amsterdam. Ang name niya is Boca. Tara, try natin. So guys, ang in-order natin ay black coffee lang para 0 calories. Pero meron tayong stevia. So kakaiba yung stevia nila dito. Canderel yung pangalan. Black coffee and cinnamon bun. Sarap. Ang ganda ng texture niya. Sobrang rich nung kanyang bread. Ang kapal, wala masyadong hangin. Tapos yung cinnamon niya, parang crunchy pa nga ng onti yung outer layer niya. Tapos yung cinnamon niya, sobrang rich ng flavor. Siyempre sa lasa, 10/10 agad to. Kasi sarap eh. Sa presyo, lahat to. Tapos may isa pa tayong coffee. Nasa 12 euro. Healthiness, siyempre wala masyado health benefits to bukod sa sugar na source of energy. Yun lang, fiber. Tapos ito coffee, para lang awake time. Medyo maasim. Onting asim lang. Kasi nga, pure black. So again, sa rating natin, lasa, 10/10. Ambience. So sa ambience niya, very coffee shop. Tahimik yung lugar. And chill lang siya na lugar. So siguro 8/10. Sa healthiness, medyo mababa kasi nga wala tayong masyado nakuhang nutrients for this meal. Breakfast lang naman, although meron tayong carbs dyan for energy. So siguro mga 6.5/10. Sa presyo, mga 7. Okay, so medyo sumakit yung ulo ko doon sa coffee natin kanina. Tapang kasi pure black yun. So gising na gising tayo. So itong next stop natin, ang tawag sa kanya is The Pancake Bakery. So according kay ChatGPT, ito daw yung famous na bilihan ng pancake. So try natin, and ito yung ating view habang kumakain. Actually, ito yung restaurant, nasa tapat. Tapos ayun, may nakita ako doon sa kabilang table. Inisip ko, para makatipid sana. Wala na, kinuha na. Sayang, laking tipid sana nun. Dumating na yung order natin guys. Siyempre bawal pang galawin yan kasi ang misis kailangan pang picturean yung ating mga pagkain. So, tinitingnan ko pala yung food. Medyo bagsak na to sa healthiness. Ito yung Dutch pancake, one of the famous pancakes dito sa restaurant na to, The Pancake Bakery. So, meron siyang ice cream, may whipped cream, then punong-puno siya ng mga chocolate and I think mga cinnamon powder. So, ito yung sweet variant. Meron din tayong savory. Ito ang tawag dito is caprese. So, yung pancake base niya, merong pesto. May pesto siya, may tomatoes, may basil leaf. Yun, may mga onion. Tikman natin guys. May cheese din pala. May mozzarella. Para siyang pancake na pizza. So, first bite tayo, guys. Cheat day na cheat day. So, sarap. Mixed flavors of may onting asim. Dahil sa onion yata yan. Sweet sour siya na dahil sa onion. And then, may added flavor din ng cheese. Kasi may mozzarella siya. And yung kanyang kamatis, mas matamis din. Tamis ng kamatis. Then, may pesto, may cheese. Lagyan natin ng mushroom. Nag-iba yung lasa niyan yung tinalo natin ng pesto sauce. Kanina medyo mas sweet, savory. Ngayon parang mas herby. So this one naman, try naman natin yung sweet variant, yung kanina pinakita ko. So medyo binawasan natin ng whipped cream tsaka yung ice cream. Medyo hinawalay natin.
Sarap. Taste ranking, 10 over 10. Kung gusto niyo ng mga food na nag-explode yung flavors, iba-iba yung malalasahan nyo, ito yung pwede nyo i-try, 10 over 10. Sa healthiness, medyo bagsak kasi fatty, tsaka wala masyadong fiber, wala masyadong protein. So pag ganito, medyo mabilis kang magutom. So mga ano lang to, 6 over 10. Sa ambience, 10 over 10 kasi tingnan nyo naman yung background. So, ang kinalabasan is 49 euro. So, pag kinonvert sa peso, nasa 3,300 pesos. So, medyo makati sa bulsa. Mahal siya kasi nga masarap eh. Sulit ba? Siguro minsan, pwede. Pero kung araw-arawin, baka maubos yung ipon natin. So, siguro sa presyo, 6 over 10 lang. So, yun guys, para sa ating snacks or merienda, nakapila tayo ngayon dito sa Pavel Friet. Isa to sa famous na store na nagtitinda ng mga fries, french fries. So, kita nyo naman yung pila kung gaano kahaba. So, yun, pumila tayo simula dun sa, nasa bridge, dun sa likuran. Although, gumagalaw naman yung pila. Hindi naman siya talagang ano, yung parang standing. One order of fries with cheddar cheese and special sauce. Thank you so much. And your water. Thank you. Bilisan lang pala. So, ito yung mga patatas. Okay, so for our merienda, ito nakabili na tayo ng fries with cheddar cheese and special sauce. So, tikman natin. So, mayonnaise, as ketchup. Pero parang iba yung lasa ng mayonnaise niya. Yung fries niya, legit na patatas talaga. Crunchy yung labas, pero yung loob, soft na siya. So, sa taste, personally, hindi kasi ako mahilig sa fries. Mga 7 lang to. Mas masarap pa rin yung kinain natin kanina na pancake. Presyo, na 8 euro. Medyo pricey siya. Anyway, majority naman ng mga pagkain dito mas mahal siya. Pero parang tingin ko pricey siya kumpara sa mga fries natin sa Pinas. Sa mga potato corner, mga ganun. So siguro mga 6 pagdating sa price. Sa ambience, kita nyo naman yung ambience natin. Wala kasi silang kainan sa loob eh. So usually dito kumakain yung mga tourists. So siguro mga 8. Sa healthiness, medyo bagsak to. Yung mga fries sa akin. 3 lang to. Fats and carbs lang to. Tsaka trans fat. So bawi tayo mamaya sa dinner. Dapat mataas na yung health factor. So para sa next meal natin guys, medyo dadayuin pa natin to kasi malayo siya sa city. So ang tawag is Damn Tasty. Isa siya sa most reviewed restaurant. Kasi maganda daw yung dishes nila doon. May protein, vegetables, tsaka mga carbs. So ito, nag-rent na tayo ng Uber para mas mabilis. So yun guys, nag-order na tayo. Ang order natin is rosemary chicken. So merong grilled chicken, may rice. Siyempre na-miss natin ang rice and broccoli, cauliflower. Sa itsura pa lang, sa healthiness nito, ito yung panalo today, 10 over 10. Sa lasa, tingnan natin later. So itong bulgur rice, bulgur rice. Itong bulgur rice, medyo oily lang siya pero masarap yung lasa. May spices, tapos may mga onting onion na lasa. Masarap, sarap siya. Good source of carb to. Yung chicken yung pinaka nagustuhan ko kasi lean yung cuts niya. Wala masyadong skin, pero very tender yung texture niya. Nanunuot yung herbs na nilagay nila. Yung cauliflower sarap din. May mga spices silang nilagay. Medyo herby din yung lasa niya. Tsaka magkasama yung grilled na flavor. Yung matcha drink, talaga palang may avocado. Kaya pala nalalasahan ko yung avocado. So far, yung lasa, mas masarap pa rin yung yung pancake kanina. Pero panalo to sa healthiness. 10 over 10 to. Sa lasa siguro, may mga iba pang mas masarap na healthy meals. So ano to, 7.8 yung lasa niya. Sa price, this one is 29 euro or almost 2,000 pesos. So kita nyo naman yung set. Medyo mahal siya kasi yung 2K pag sa Pinas, medyo special ng food yan. Ito parang basic lang to ng pagkain dito. Sa price siguro mga 7. Sa ambience, ito yung itsura ng lugar. So yung itsura ng lugar na nakita nyo, parang typical lang na salad stop sa atin sa bansa, sa Pinas. So medyo mababa yung feels ng ambience niya kasi nga pang mabilisan lang ito na pagkain. Pero for this one, baka ito yung isa sa pinamababang ambience. Siguro 6 over 10. Actually, na-enjoy ko po talaga yung pag-stay natin sa Amsterdam. Kasi po, sobrang sasarap talaga ng mga pagkain. Pero yung mga healthier options, aminado ako, parang medyo limited. Parang kailangan mo pa sadyain talaga sa mga malalayang lugar. So overall, ang average na score ng Amsterdam pagdating sa lasa, ambience, healthiness at price, tumataginting na 7.39. At dahil napag-usapan natin ang healthiness, pupuntahan natin ng isa sa may pinaka-healthy na source ng carbohydrates dito sa Europe, yan ang Italy. Yan guys, bilang continuation ng ating Europe food tour na vlog. So actually nandito na tayo ngayon sa
Rome, Italy. And pag sinabi pong Italy, isa yan sa mga pinaka-finest na cuisine dito sa Europe. Kasi po iba yung pag-process nila dito ng mga pagkain. So, sobrang less processing yung ginagawa nila. So, yung mga pasta nila, hindi masyado pinaprocess. Yung mga bread nila, although makarb sila na cuisine, hindi masyadong maproseso yung mga pagkain. So, ako yung na-experience ko nung last time, actually pang ilang araw na natin dito sa Italy. Yung na-experience ko last time is, ang ganda nung response ng katawan ko doon sa pasta nila. Hindi nagka-crash yung energy ko. Ibig sabihin, ang bagal matunaw kahit pasta siya. Kasi sa mga ibang cuisine or sa mga ibang luto, pag highly processed yung pasta, mabilis yan matunaw eh. And kapag ganun, pwede mag-crash yung energy nyo. And pwede mag-spike yung insulin and blood sugar. So today, explore natin ang Rome, ang Italy, and ituloy natin yung ating food tour dito sa Europe. So next na tayo guys sa pila. Medyo pinipilaan kasi ito eh. And wala tayong reservation. So kailangan natin pumila. Ang daming tourist and marami ring locals na kumakain dito. I think ano siya, handmade pasta. So kanina pa pala bacon dito sa loob. Ang daming tables. Oh. Pero since nasa Europe tayo, mas gusto ng mga tao sa labas. So sabi ko dito lang tayo sa loob. Kasi Pinoy naman tayo. Kasi ito guys yung mga gumagawa ng pasta. Handmade siya eh. Handmade pasta. Pakita ko sa inyo. Ayun, nasa dulo. So niro-roll mismo nila sa kanilang mga kamay. Ginaganon talaga nila. Tapos ini-slice nila isa-isa. So wala masyadong processing ang nangyayari. Eh nakakatuwa. Nakakatuwa dito sa Italy. Kasi pag sa iba, machine na yung gumagawa dyan eh. Tapos may mga iba-iba ng halo yung pasta nila. Pero dito sobrang raw. Sa atin parang iba yung niro-roll eh. So ang ating next order ay yung tripe or tripa. Tapos itong isa naman is yung ating handmade na pasta or carbonara. So legit yung carbonara dito. So ito guys yung kanilang typical na drink dito, Aperol Spritz. So may alcohol siya. Medyo matapang pag naparami kayo. Malasa mo yung alcohol. Pero medyo orange siya na citrusy. Pero may may sipa. May lasing-lasing na tayo. So ito yung tripe, tripa, tripe o yung tuwalya sa atin na may tomatoes, may onting cheese. Tikman natin. Tuwalya na may kamatis. Ito, para siyang kare-kare. Maasim-masim. Masarap din yung kare-kare. Favorite ko yun eh. Pero ito, iba yung ano niya. Iba yung feels niya. Para siyang spaghetti na nilagyan mo ng tuwalya. Yun, ganun yung flavor niya. Na tinanggal mo lang yung pasta. Next is yung ating handmade carbonara. So, sobrang kapal nung mga strands ng pasta niya. Tapos nakita natin kanina, ginagawa siya ng mga ladies. Nirorolyo, tapos hinihiwa-hiwa. Panalo. Kung mahilig kayo guys sa mga pasta or noodles na sobrang chewy, yung mahirap siya nguyain. Ito ang hirap nito ngayon. Sobrang firm, matagal siya mag-iwalay. So ito na yung pinaka-firm na pasta na tikman ko. Hindi maalat, hindi sobrang creamy. Tsaka wala tong wala sila nilalagay dito na mga gatas, tsaka mga creamer. So plain pasta lang, cheese lang, mga onting herbs and spices lang. Sarap. Okay guys, so i-rank na natin itong cuisine na tinry natin dito sa Rome, Italy. So name ng restaurant is Osteria da Fortunata. I think siya, family business. Para sa rating ng healthiness, unahin natin yung healthiness. Hindi natin matatanggi na medyo mataas sa carbs talaga. So kung kayo po ay diabetic or nagbabawas kayo ng carbohydrates, of course baka medyo tumaas yung inyong carbs. Nakabawi naman siya kasi nga less processing yung carbohydrates nila dito. Yung bread, yung pasta, and yung mga iba't ibang ingredients. So siguro sa healthiness, yung in-order ko is ang gandang source of protein. Yung tripe, para siyang yung sa kare-kare nga or yung tuwalya. Mataas siya sa protein. So, siguro sa healthiness, siguro 7/10. Sa price, later malalaman natin. Yung ambience, yan, very Italian. Nasa tapat ng Pantheon. So, panalo ang ambience mo dito. 9/10. Sa lasa, panalo. Okay na okay yung lasa, yung quality ng taste, yung freshness. So, sa lasa, 10/10. So, ang binayaran natin is 68 euro. So, pag kinonvert is nasa 4,500 pesos. Medyo mura. Mas mura siya. And considering na ang daming servings nun, kumpara sa mga nakain natin sa ibang parts ng Europe, mas mura siya. So, sa price siguro, 7 din. 7/10. So, medyo maaraw ngayon. It's a very sunny day here in Rome, Italy. So, right now, it's 30 degrees. Masarap maglakad-lakad. And i-appreciate muna natin yung structure na nasa likod ko, which is the Colosseum. So, the Colosseum, yan po, I think part siya ng 7 Wonders of the World. And historically, dyan po ginagawa yung gladiators, yung movie na Gladiators. And minsan, dyan din in-execute yung mga criminals nung mga unang panahon. So, nasusunog na yung ating balat. Masyado nang matapang yung sunlight. Hanap muna tayo ng shade. So, pag Pinoy, init na init, no?
Pero yung mga foreigners, wala nagre-reklamo. Gusto nila yung ganyan. Kasi minsan lang kasi magkaroon ng ganito ka-sunny, lalo na dito sa Europe. Minsan lang umaraw ng ganito. Kasi nga kadalasan, ulan ng ulan, may winter pa sila. So yung sunlight sinusulit nila yan. Anyway, later, maya-maya hanap tayo ng makakainan. Mag-review ulit tayo ng mga pagkain dito sa Rome. Try natin humanap ng pizza naman. Balita ko, iba rin yung pagkakagawa nila ng pizza dito eh. Sobrang less din ang processing and sobrang sarap din daw. Restaurant na napili natin, ang pangalan niya is Larry Davino. So by the way, dito pala sa Italy, kapag pipili kayo ng mga restaurants, mas maganda kung may mga iba't ibang types kasi yan. Yung iba parang medyo pang turista siya. So pag medyo pang turista yung restaurant, ang mga palatandaan yan, may mga waiter sa labas. Tapos nag-i-invite sila na, oh, kain kayo dito, ganun. Parang hard sell sila. Pero sa mga gantong restaurant na parang discreet lang, parang bahay lang siya, tapos wala masyadong nag-hard sell, yan yung mas legitimate na Italian restaurant. Hindi siya pang turista, pang mga locals siya. So kung gusto niyo ng legitimate tsaka authentic talaga na Italian na cuisine, yun yung piliin nyo. Yung walang mga nag-hard sell. So guys, ang in-order natin is tenderloin steak, margarita pizza, and spaghetti. So sobrang lean nung meat niya. So okay to na source of protein. Look at that. Sizzling. Itikman natin nang wala mo ng sauce. Sarap. Hindi ko nagustuhan. Hindi, hindi siya yung typical na steak na natitikman ko. Matigas. And baka siguro masanay ako sa medyo mas fatty. Pero ang quality naman dito is sobrang lean siya. Wala siya talagang fat. So, sobrang karne lang talaga yung malasahan. Yung kanyang sauce is medyo may halong wine, I think. Better with lemon. Lemon with sauce. Mas naging okay yung lasa. Next is yung ating pizza. Very thin ang crust. Magaan. Ay, sarap. Ang sarap ng crust. May lasang sarili yung crust. Ayun, no? May lasang sarili yung crust. Ang sarap. Hindi siya ganun ka-cheesy. Very sweet. Tapos may onting asim lang. Balance lang yung asim niya. Tsaka yung malalasa mo yung tomatoes. Wala masyadong cheese na lasa. Next yung ating spaghetti. Uy, may pistachio, tomatoes, may shrimp. Sa smell, amoy na amoy natin yung pagka-seafood niya. Tignan natin. Nangingibabaw yung pagka-seafood niya na flavor. Well-balanced lang yung pistachio, hindi masyado nag-overpower. Tapos same pa rin yung pasta niya na firm. So kung mahilig ka sa mga pasta na matitigas, yung masarap nguyain, perfect to sa'yo. Okay guys, so for the final rating ng ating kinainan today, okay siya sa price kasi medyo mas mura siya. Parang naka 3,900 lang tayo, 3,900 pesos. Imagine may steak na yun, tapos pizza, tapos isang spaghetti. Medyo natalo lang yata sa taste, especially the steak. Baka nag-expect lang ako ng medyo mas malasa na steak. Pero lean kasi yung binigay, so expect natin. Hindi talaga ganun kalasa yun kasi konti yung fat niya. Spaghetti and pizza sobrang sarap. Sa price, 10. Taste, siguro 7. Ambience is 9. And healthiness, okay ang healthiness kasi very lean yung steak natin. So siguro mga 8 yan. So napansin nyo naman po kung gaano ko na-enjoy yung less processing ng carbohydrates dito sa Italy. Masarap ang pasta, masarap ang pizza, mga tinapay, at sobrang mas masarap pa yan kung hindi siya masyadong prinoseso. Kaya naman sa Italy, ang ating average score pagdating sa healthiness, ambience, taste, at presyo, tumataginting na 8.3. Siyempre, pagdating dito sa Europe, hindi mawawala ang City of Love. Kaya naman, bisitahin na natin ang Paris. So yan guys, dito na tayo ngayon sa Paris. And ang ating first stop na itatry na pagkain dito ay yung tinatawag na La Avenue. So dito tayo sa La Avenue. Ito yung kanilang restaurant. I-grade ulit natin yung kanilang mga pagkain. Tara. So hindi tayo nakapag-reserve guys. Sana merong walk. Bonjour. For two? Lunch. Eh? It's a nice place. Yes, very nice place. So sa ambience, kita naman natin. Merong chandelier. Premium ang mga table. Pag hinawakan, parang may downy. May mga ganito para pwede mo paluin yung kasama mo pag na-bad trip ka sa kanya. What can you recommend that's tasty but also healthy? Yeah? Okay. Thank you. Okay guys, so for our appetizer, ang in-order natin ay nail or kuhol. So meron silang pangkuha, parang clipper siya. And kita natin may mga herbs sa loob, tapos medyo dark yung loob niya. So ako guys, hindi ako sanay kumain ng snail. Woo! Sarap, di siya malansa, matamis, may onting tamis. Tapos lasang-lasa yung pesto flavor or herby na flavor ng flavoring niya.
Okay guys, so sa ating main course, ito yung in-order natin chicken. Nagulat ako kasi flat siya. Para siyang tilapia na daing. Merong rice, may sauce siya dito, and I think ito ay, hindi ko sure, pero parang mangga. So part siya ng sauce. So tikman natin. Pero makikita natin, very lean yung chicken niya, no? Pulang skin, although dripping ng onting oil. Tapos pag ito lang yung kinain mo, medyo plain yung lasa. Try natin lagyan ng sauce. Nag-iba yung lasa niya guys. Mas naging flavorful, tsaka mas naging creamy yung lasa niya. Yung rice. Ito, natikman ko na kanina. Masarap yung rice dito. Parang may pandan silang nilagay or coconut milk. Okay guys, so this is the moment. The moment of truth. Bill. Oh, wow. 134. 9K pre. Mukha ng pagsisisi. Okay guys, so for overall na experience natin dito, lasa, masarap talaga. So I think 8.7 yung lasa. Healthiness, medyo hindi nakulangan ako. Although alam naman natin na very fresh yung mga ingredients, sobrang premium yung gamit nila ingredients. So plus yun, although kulang tayo sa fiber, lalo na doon sa mga meals natin today. So medyo nabawasan, siguro 8 siya dapat kung may gulay, pero since nawala, siguro lang siya 6. Ngayon sa lasa, alam na naman, tsura pa lang ng mukha ko kanina, parang nalugin na. So, sa price siguro, negative 2. Guys, yung 9K kanina, kulang pa pala yun. So, nagtanong siya, narinig niyo naman. Nagtanong siya ng tip. On the salmon, the tip's not included. Okay. Don't include the tips. Face to face nagtatanong, alam nga naman tumanggi ka. So, 134 diba euro kanina? Naging 147. Sabi ko 10%. Late lang pala. Pero almost 10K na. 9.7 thousand pesos. For our second review, dito tayo sa Mama Shelters Hotel. So, ito yung kanilang breakfast. So, syempre kita natin ang view ng Eiffel Tower. So, una pa lang na criteria regarding sa ambience. I think panalo na tong hotel na to. No? So, kung mapansin natin, kapag French na breakfast, more on bread sila. Pero napakarami nilang gulay. Ang nagiging problem ko lang, later papakita ko sa inyo yung buffet area, is yung aking source of protein. Buti na lang meron silang pure Greek yogurt. So, ang yogurt, mataas po yan sa protein. So, kumpara sa mga ibang dessert, pwede nyo ito gawing dessert kasi mataas to sa protein. So, ito yung ginawa kong source of protein. Siyempre, may egg white tayo. May scrambled egg. Merong beans. And meron tayong bread. So, ayan, tikman natin ang ating kinuwang breakfast. Parang may hinalo pa sila dito. Medyo mas creamy siya. I think may onti itong kahalong cheese or milk. Very soft yung kanyang texture. String beans. Beans pala. Typical na beans. Greek yogurt. Hindi siya ganun kaasim kumpara sa mga ibang Greek yogurt. And yung ating coffee. Ang tapang. Pansin ko dito sa Europe, parang matatapang yung nila, yung pagkakabrod ng mga coffee nila. Also, syempre, yung another dilemma natin dito is yung wala tayong kanin. So, yung kanin pa naman yung pinaka-staple source of carbohydrates. So, yan, nag-a-adjust ako ngayon. Mga bread muna yung kinukuha ko. Although, syempre, hindi ako sanay na bread. Kasi iba pa rin pagkanin eh. So, dahil nga may dilemma tayo sa source ng carbs natin, wala tayong kanin, and mostly is white bread or mga croissant. Ang ginawa ko na lang diskarte ay dinamihan ko na lang yung pagkain ng fruits. So, syempre pag prutas, meron pa yung additional fiber. Mas may added benefit pa kumpara sa mga bread. Pinya, pampatamis ng pagsasama. So yan guys, overall, i-rate na natin siya according to lasa. So sa lasa, hindi kasi talaga ako medyo fan ng mga gantong cuisine. So hindi ko siya masyado na-enjoy, honestly. Pero yung sa mga kinain natin sa mga restaurant, enjoy ako. Pero this time parang medyo nakukulangan ako sa lasa. Pero sa lasa siguro 5. Healthiness, naging healthy siya kasi maraming variations ng pagkain. So may gulay, prutas, bread. Kasi kapag mas iba-iba yung kinakain natin, mas healthy rin yan. So kahit pa paano healthy siya. So 7/10. Sa ambience siya nanalo kasi kita natin si Eiffel Tower. So 10/10 yan, and sa presyo, panalo siya. 10/10. Kasama siya sa breakfast buffet ng SMB Travel Tours. Bago tayo magpatuloy dun sa ating food trip dito sa Europe, singit ko lang kasi nag-start na yung tour natin with SMB. So, salamat sa SMB kasi dinala tayo ngayon dito sa Montmartre. And yung maganda sa tour package nila is may mga free time silang binibigay sa inyo. Right now, naka-free time tayo. So, nag-start ng 11 AM hanggang 2 PM free time kahit saan kami pwede magpunta. Tapos, naka-package na yan and ayos na yung schedule and itinerary nyo. So, kung gusto nyo mag-tour around Europe, pwede nyo i-check yung kanilang Instagram page. SMB Travel and Tours. Sarap magbiyahe. Pagdating po sa Paris, talagang
sa mahal ng mga pagkain dito. Kasi po, quality talaga yung kanilang mga produkto pagdating sa wine, sa steak, sa manok, sa kung ano pang ulam na nabibili dito. Kaya naman ang average score ng Paris pagdating sa lasa, sa presyo, sa health at sa ambience, tumataginting na 6.8. Dahil po yan sa presyo kaya siya bumaba. And dito naman sa ating last destination, hindi ko akalain kakain ako ng hilaw na karne. Okay guys, so part pa rin to ng Europe pero parang few hours away from Paris. So andito tayo ngayon sa kung tawagin nila ay Beaune. So ang first na impression ko dito sa lugar na to, nakapunta na rin kasi tayo sa York. So para siyang York. So maliit lang siya na village. Tapos kung makikita niyo yung architecture ng mga bahay sa likod ko. Yan yung architecture niya, parang 15th century pa or 16th century. So hindi nila binago. And kung makikita niyo, very narrow yung mga daanan. Tapos sobrang liit lang niya na village. Sobrang small lang talaga yan. Parang small community lang siya dito. Pero ito na yung pinaka city center. So sobrang payapa and sobrang tahimik ng lugar. Later, hanap tayo ng restaurant and tikman natin yung mga food nila. So ito guys yung napili nating restaurant. Ang name niya is, hindi ko alam kung tama yung pronunciation, Bistros des Halles. So try natin kung meron silang available seat. Here? Okay. Thank you. Kung napapansin nyo sa mga iba nating kinainan, parang lagi silang nag-enjoy sila sa sa kumain sa labas. So kanina tinanong ko kung saan yung may available seat. Ang sinuggest nila talaga is dito. Specifically dito kasi nga, yun yung nila, kultura nila dito. Mas gusto nila kita yung mga tao sa streets, tapos very chill lang. So ito yung menu nila. Good thing meron naman mga English translations. So ito na guys, dumating na yung ating beef tartare. So kung kita nyo naman sa itsura, raw na beef siya. Para siyang counterpart ng mga Japanese na sashimi. So raw beef, tapos ito siguro yung counterpart ng Japanese wasabi. So para siyang mustard sauce with vegetables, french fries, and buti na lang meron tayong Coke Zero if ever hindi natin kakayanin yung lasa nito. Pero confident naman ako na for me masarap siya sa akin kasi lahat naman ng food kinakain natin. Tikman muna natin yung beef, later na natin i-mix yung pinaka-egg. So kita natin yung mga strands ng fat, yung strands ng meat protein. Wala siyang smell, parang raw talaga na beef. So sa texture niya, medyo parang clay na malambot, tapos malamig. Tapos alam niyo yung lasa ng fat, yung mantika, yun yung malalasahan niyo kasi nga hilaw siya. Yung lasa niya, yung pinaka-beef niya, hindi siya yung parang typical na beef na niluto kasi nga hilaw siya eh. So wala masyado siyang flavoring, very very raw yung lasa niya. Try natin haluan ng egg tsaka mustard. One whole bite, one big bite. Mas acceptable na yung lasa niya. Masarap yung mustard. Talagang mustard siya na legit. May mga buo-buo pa. Pero again, kung di ka sanay, I think acquired taste siya. Kung di ka sanay sa gantong lasa, baka manibago ka. Pero for me, okay lang. And I think okay to. I think healthy siya kasi wala siya masyadong flavoring tsaka wala masyadong processing ang nangyari. Wala mantika. And I think naman, I'm pretty sure naman na dito sa Europe, malinis naman siguro yung beef nila dito kasi high quality talaga dito and hindi tayo magkakaroon ng bulati sa tiyan. So ito naman guys, yung ating second meal, beef rib siya. So kita niyo naman yung texture, very fatty, may onting oiliness, tapos makintab talaga. Nagma-marble siya. French fries, then gulay. Bon appetit! Very roasty. Roasted. Lasang-lasa yung pagka-roast niya. Sarap ng flavor, sarap ng fat niya. Very tender yung meat niya. Okay, so para sa rating natin dito sa restaurant na to, healthiness na gusto ko siya personally kasi gusto ko yung pagkaro nung beef tartare. So 9/10 yan. Sa lasa, hindi siya ganun kasarap pero alam mo yung mas valuable yung binayad mo kasi mas healthy yung in-order natin. Pero sa lasa siguro 6 or 6.5. Sa ambience, maganda yung ambience. Ito yung ambience niya nasa labas. So mga 7/10 yan. And sa presyo, hindi siya ganun kamahal kumpara sa Paris. Kasi sa Paris, I think aabot na yan ng mga 7K pesos. Pero dito ang binayaran natin nasa 4,500 pesos. So sa presyo, medyo mataas siya. Siguro 9/10. So sa average score ng Beaune, ito ay tumatangginting na 7.8. So diyan ko lang po tatapusin ang video na to. So bilang review, ang Amsterdam ang isa sa may mga pinakamasarap na pagkain na nakainan ko. Although di siya ganun ka-healthy. Ang Italy naman ang may pinaka less processing ng carbohydrates na napuntahan ko. Ang Paris ang pinaka-sosyal at talagang mauubos ang credit card mo. And ang Beaune naman ang may pinakahilaw na karneng nakain ko. And ito yung isa sa pinakatahimik na lugar na napuntahan ko. And kung babalikan natin ng scores, ang pinakapanalo ay si Italy. Para sa akin po kasi yung Italy, balance po yung healthiness, balance rin po yung mga presyo. Very important kasi sa akin yung presyo talaga. And yung ambience, kahit sa restaurant ka halos magpunta, napakaganda ng ambience. And of course, yung less processing ng mga pagkain, lalo na yung mga carbohydrates na nandito. Pero of course, ang pagkain at pag-travel naman ay hindi nagbabase sa mga scores, sa mga presyong binabayaran o sa lasa. Nagbabase po yan sa mga memories at
happiness na napoprovide sa inyo. So sa mga nakapunta na po ng Europe, sa tingin nyo, saan po ba yung may pinakamasarap and pinaka-quality at pinakasulit na pagkain? Comment down below. So kung nag-enjoy ka sa video na to, again, follow my social media pages. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.